Stories. Love stories. Madalas tayong bumibili ng kung ano-ano para i-treat ang ating sarili. Kung minsan ay parang rewarding na rin sa atin kapag nakakabili tayo ng mga bagay na gusto natin. Ikaw kabarangay, ano ang madalas mong binibili bilang reward para sa sarili mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Zane at avid listener po ako ng Barangay LS sa YouTube man at sa Facebook. Nalaman ko po yung tungkol sa email address ng Barangay LS sa Facebook. Kaya po naisipan kong ipadala sa inyo ang kwento ng buhay ko kasama ang aking pinakamamahal na mama na si Mama Lydia. Ipagdarasal ko po na sana'y mapili po ninyo ang sulat kong ito. Sinabi ko na rin po kay Mama na magpapadala ako ng sulat sa inyo at natuwa si Mama noong sinabi ko yon. Matagal na po kasi naming pinapangarap na sana'y marinig namin yung kwento ng buhay namin sa radyo. Kaya't sobrang tuwa po namin noong nalaman namin ang tungkol sa email address ng Barangay LS. Si Mama nga po pala ay isang housewife. Pero noong pumanaw po si Papa ay talagang nakita ko kung gaano siya nahirapan. Si Papa po kasi lang ang nagtatrabaho noon para sa amin. At nang mawala siya, doon namin naranasan ang hirap ng buhay. Tandang-tanda ko pa po na may mga pagkakataon na late na ako sa nakakapag-exam sa school kasi hindi pa nababayaran ni Mama ang tuition fee ko. At may mga pagkakataon din na itlog na lang ang kinakain namin dahil kinakapos na kami sa budget. Nang mga panahon na yon, nangungutang na lamang si Mama sa mga kakilala niya para lamang makaraos kami. Pero sa kabila ng lahat ng yon ay nagbago ang aming buhay nang matanggap si Mama bilang isang government employee. Hindi man kami yumaman pero at least ay hindi na kami nahihirapan katulad ng dati. Minsan po ay nararamdaman ko talaga na hindi na nabibili ni Mama ang mga bagay na gusto niyang bilhin. Kasi lahat ng pera niya ay napupunta lamang sa mga gastusin namin sa bahay. Kaya po ipinangako ko sa sarili ko na kapag nakapagtapos ako ng kolehiyo, magtatrabaho ako ng maigi para maibigay ko kay Mama ang lahat ng mga bagay na matagal na niyang pinapangarap. Ang pinakamalaking pangarap ko po talaga para kay Mama ay ang madala ko siya sa mga lugar na matagal na niyang gustong bisitahin. Bilang pasasalamat na rin sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal na ibinibigay niya sa akin. Papadudot, ang totoo po niyan, tuwing umuuwi si Mama galing sa trabaho ay hindi ko po maiwasang maging malungkot. Kasi nakikita ko sa mga mata niya ang hirap ng pinagdadaanan niya sa pang-araw-araw. Anak, pasuyo naman oh. Akin na po, Ma. Tulungan ko na po kayo. Ba't ang dami niyo naman yata ang pinamiling groceries? Natanggap ko na kasi yung sahod ko kaya ayan. Pinamili ko na rin dyan yung mga paborito mo. Nga pala, kumusta ka sa school kanina? Okay naman po. Medyo stressful lang kasi ang dami kong projects. Pero wala po akong hindi kakayanin basta para sa inyo. Naku, ang sweet-sweet mo talagang bata ka. Alam mo, ikaw ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban sa buhay. Ang totoo po niyan, naaawa na po ako sa inyo kasi alam kong matagal nyo nang gustong mag-resign sa trabaho. Pero huwag po kayong mag-alala. Ilang taon na lang po at makakapagtapos na rin ako sa college. At kapag nangyari yun, ako na po bubuhay sa inyo. Promise mo yan ha? Syempre naman! O nga pala, may gusto sana akong ipagtapat sa'yo. Ano po yun? Nagbabalak na akong mag-resign next month. Seryoso? Sigurado na po ba kayo dyan? Oo naman. Ang totoo niyan, matagal ko na tong pinaghandaan. At sapat na rin yung naipon kong pera sa bangko.
So ano pong balak niyong gawin? Magnenegosyo tayo. Anong klaseng negosyo naman? Alam mo kasi, noon pa man, pangarap ko na talaga magkaroon ng sariling kainan. Pero syempre, naudlot yun nung ikinasal ako sa papa mo. Pero hindi po magiging madali yan. Paano na lang kung hindi pumatok sa masa yan at malugi lang kayo? Napaka-negative mo talagang bata ka. Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan, di ba? Kung sa bagay. Sige, kayo po ang bahala. Pera nyo din naman yung gagamitin nyo dyan. At alam mo ba, na may nakita na ako magandang pwesto kanina. Perfect na perfect yung pwesto na yun para sa plano ko. Nakuha nyo po ba yung contact number? Siyempre ako pa ba? Bukas na bukas tatawagan ko na rin yung may-ari ng pwesto. Anak, this is it na talaga. Pakiramdam ko ito na yung simula ng pag-unlad natin. 2 taon kong pinaghandaan to. Ang tagal nyo na palang pinaghahandaan yan pero ni minsan hindi nyo man lang binanggit sa akin yung tungkol dyan. Magtatampo na po talaga ako sa inyo. Sus! Nagdrama na naman ang nag-iisang anak ko na ubod ng ganda. Ano ka ba? Huwag ka nang magtampo sa akin kasi para din naman sa'yo to eh. Bakit hindi nyo man lang nabanggit sa akin yung tungkol sa balak nyo na magtayo ng kainan? Eh kasi ayoko mausog yung plano ko. Kung ganun naman po pala, bakit nyo pa sinabi sa akin ngayon? Kasi napagtanto ko na ikaw ang magdadala sa akin ng swerte. Unti-unti ko na kasing napapansin na tuwing nag-uusap tayo, sinuswerte ako. Ang labo nyo naman. Ewan ko ba sa inyo kung bakit hanggang ngayon nagpapapaniwala pa rin kayo sa mga ganyan? Hindi naman totoo yan eh. Ano ka ba? Wala namang mawawala kung maniniwala tayo, di ba? Kung sa bagay. At speaking of swerte, teka lang, asan na ba yung bag ko? Sandali lang hanapin ko lang. Anong hinahanap nyo? Nung tinawagan mo ko kanina habang namamalengke ako, nakapulot ako ng cellphone. O, sa'yo na yan. Ano ka ba naman, ma? Sigurado ako nga hanapin to ng may-ari. Siyempre, alam ko yun. Pero tingnan mo muna yung cellphone na yan, walang password. At wala ring laman yung contacts. At nung binuksan ko yung lalagyan ng SIM card, wala ring laman. Tingnan ko nga. Hala, totoo nga! So ano, naniniwala ka na swerte ang dala mo sa akin? Siguro. Pero okay pa naman yung ginagamit kong cellphone. Ipopost ko na lang to sa Facebook. Kawawa naman kasi yung may-ari nitong cellphone. Mukhang bago pa naman oh. O sige, ikaw ang bahala. O siya, magluluto na ako. Maiwan na kita muna dyan. Habang nagluluto si Mama ng gabing yon ay naisipan ko pong i-post sa Facebook yung cellphone na nahanap niya. Marami pong nag-attempt na i-claim yung cellphone pero hinanapan ko talaga ng resibo yung mga gustong kumuha. Kasi yun lang po ang paraan para mapatunayan na sila nga ang tunay na nagmamay-ari ng cellphone. Pero wala pong nakapagpakita sa akin ng resibo. Kaya hanggang ngayon ay nasa drawer ko pa rin yung cellphone. Anyway, Papa Dudut, sobrang mapamahiin po talaga si Mama. Naniniwala po talaga siya na tuwing tinatawagan ko siya ay sinuswerte siya. Natatawa at hinahayaan ko na lamang po si Mama sa mga gusto niyang paniwalaan kasi alam ko naman na harmless yon. Hindi ko na rin po siya masisisi kasi yung henerasyon niya ay lumaki sa mga ganitong paniniwala at pamahiin. Hinahayaan ko na lamang po siya kasi wala naman pong masama sa mga pamahiin na gusto niyang paniwalaan niya. Kaya't iniintindi ko na lamang. At tungkol doon sa plano ni Mama makalipas ang ilang buwan, natuloy na po yung plano niyang mag-resign sa trabaho at tinuloy po niya yung pangarap niyang magtayo ng sarili niyang kainan sa pwestong nagustuhan niya. Tandang-tanda ko pa noong mga panahong yon ay hindi po sapat yung savings ni Mama para ipatayo ang kainan at nagkautang pa po siya para lamang may patayo yung kainan. Pero sa kabila ng lahat ng hirap at sakripisyo ay nagbunga po ang lahat. Ang kainan po ni Mama ay nag-boom at mukhang hindi po nagkamali si Mama sa desisyon niyang iwanan ang trabaho niya bilang government employee para sa pagnenegosyo.
Napakasaya po namin kasi talagang napatunayan ni Mama na kaya niyang magtagumpay sa sarili niyang diskarte at sipag. At kung akala niyo po na nabawasan na yung stress ni Mama simula nung nagnegosyo siya ay nagkamali po kayo. Mas lalo pong dumoble yung stress niya kasi may mga tao na siyang tinututukan at habang tumatagal ay dumadami din yung mga customers namin. Yung kainan po namin ay 15 minutes lang ang layo sa bahay namin. Kaya kapag wala akong pasok ay tumutulong ako doon. Kadalasan po ay tumutulong ako sa mga tauhan ni Mama na nagsiserve ng pagkain. Naglilinis ng mga mesa, nagwawalis at kung ano-ano pa. Aaminin ko na nakakapagod yung negosyo na yon pero masasabi ko rin po na worth it ang lahat ng pinagdaanan ni Mama para lamang maipatayo ang kainan namin, Papa Dudut. Nak! Ma, may sinasabi po kayo? Patayin mo nga muna yung vacuum. Ay, sandali lang. Patayin ko lang to. Pasensya na po, medyo maingay kasi tong vacuum eh. Ano ka ba naman? Ba't ka pa kasi nagba-vacuum dyan? Ipaubaya mo na yan sa mga tauhan natin. Hayaan nyo na po ako. Ito na nga lang yung matutulong ko sa inyo eh. Tapos pipigilan nyo pa ako. Ay naku, napakaswerte ko talaga sa'yo. Nako, ako po tong maswerte sa inyo kasi nagkaroon ako ng mama na sobrang sipag at madiskarte. Grabe, hindi ko akalain na darating yung araw na magkakaroon tayo ng sarili nating negosyo. At take note, nabayaran ko na rin lahat ng inutangan ko para lang maipatayo tong kainan natin. Salamat sa Diyos! Sana magtuloy-tuloy na talaga to. Ay naku, sigurado yan. Ikaw lang ang lucky charm ko eh. Ay, ayan na yung delivery ko. Nagdilang anghel ako. Ito ang isa pang swerteng dumarating. Sandali lang naka, diyan ka lang. Ano ba kasi yan? 700, 800, o ayan. Thank you! Ano ba yung in-order mo, ma? Umorder ako ng pampaswerte online para dito sa kainan at para na rin sa bahay natin. Patingin nga. Magkano ba to? 800? Ano ba yan? Ang mahal naman nito. Mura na nga yan eh. Alam kong malaki na po yung kinikita nyo ngayon dito sa kainan. Pero magdahan-dahan naman po kayo sa paggastos. Uy, alam mo ba na galing pa to ng China? Sa tingin mo, bakit sinuswerte yung mga Chinese pagdating sa negosyo? Nang dahil dito. Ang dami kong nabasa online na effective daw to. O ito, iuwi mo yan sa bahay at isabit mo yung mga yan sa sala natin, ha? Para mas lalo tayong swertehin. Tingnan nyo nga to, oh. Mukhang mumurahin. Mukhang na-scam po kayo eh. Ano ka ba, hindi scam yan? At gaya nga ng sabi ko sa'yo noon, wala namang mawawala kung susubukan natin, di ba? May nawala po sa inyo. Nawala po yung 800 pesos na pinambayad nyo sa walang kwentang pampaswerte na to. Ang bilis nyo naman magpaloko. Nga pala, hindi naman po kayo nag-online shopping dati ah. Sigurado ako na may nagturo sa inyo kung paano mag-online shopping. Oo, tinuruan ako ng isang tauhan natin dito sa kainan. At isa pa, ayusin mo yung tono ng pananalita mo sa akin, ha? Hindi ko na nagugustuhan yung tabas ng dila mo. Pasensya na po kayo. Yung sa akin lang naman, sana wag niyo naman sayangin yung pera niyo sa mga walang kwentang bagay. Kaya dumadami yung mga manloloko kasi dumadami na rin yung mga nagpapaloko tulad niyo. Kung makapagsalita ka, akala mo ang laki-laki ng ambag mo sa pagpapatayo ko nitong kainan. Hoy Zane, ipapaalala ko lang sa'yo na tinaguyod kita ng mag-isa. Tapos ngayon pagsasalitaan mo pa ako ng ganyan? Ma, sana wag niyo naman masamain yung mga sinasabi ko sa inyo. Opo, alam ko yung mga sakripisyo at hirap na pinagdaanan nyo simula nung namatay si Papa. At hindi ko po nakakalimutan yon. Pero yung sa akin lang naman, malulugi po ang negosyo natin kung patuloy kayo na mag-order ng kung ano-ano online. Ilang taon ako nagpakapagod sa trabaho. Ni halos wala na nga ako nabili para sa sarili ko kasi yung perang kinikita ko ay napupunta lang sa lahat ng mga gastusin natin. Tapos ngayon na may nabili na ako para sa sarili ko, pagagalitan mo ko? Sorry po. Hindi po yun ang intensyon ko. Pero yun yung nararamdaman ko eh.
Pakiramdam ko pinagmamalupitan mo ko. Baka pagtanda ko, tuluyan mo nang makalimutan na nanay mo ko. At basta-basta mo na lang akong dadalhin sa home for the aged. Ma, I'm sorry na nasaktan ko po kayo. Huwag kayong mag-isip ng ganyan. Hindi po mangyayari yun. Yung sa akin lang naman, ayokong mawala sa inyo yung negosyong pinaghirapan nyo. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Bata pa lang ako, laki na ako sa hirap. At ngayon lang ako nagkakaroon ng pagkakataon na bilhin yung mga gusto kong bilhin. At ayoko po na maranasan nyo pa uli yung hirap na yon. Kaya ako nga kayo pinagsasabihan eh. Pasensya na po talaga at napagtaasan ko kayo ng boses. Aaminin ko po na nagkamali ako doon. Ewan ko sa'yo. Huwag na po kayong magtampo. Patawarin nyo na ako, please. Masisisi mo ba ako? Talaga naman nakakatampo yung pasagot-sagot mo sa akin kanina eh. Sorry na po talaga. Oo na. Ha? Oo na, pinapatawad na kita. Sabi ko na nga ba, hindi nyo ako matitiis eh. I love you, Ma. I love you too. Pero sa susunod na sagutin mo pa ako, sasampalin na talaga kita. Buti na lang po talaga at nagkabati kami kaagad ni Mama noong araw na yon. Pero Papa Dudut, siguro naman ay naiintindihan ninyo kung saan ako nang gagaling, hindi ba? Oo, siguro yung maliit lang na halaga yung 800 pesos para gawing malaking issue. Pero ang ayoko lang talagang mangyari ay yung mag-aksaya si Mama ng pera para sa mga nakikita niya online. Ang mahirap kasi sa ibang mga matatanda ngayon, lalo na sa mga hindi masyadong techie, ay mabilis silang nagpapaniwala sa mga nakikita sa online. Kaya minsan ay nagiging target na sila ng mga scammers. Kaya kung may mga seniors man na nakikinig dyan, ang advice ko lamang po ay kung may gusto kayong bilhin online, mag-research muna kayo ng mabuti bago ninyo bilhin ito. At mas maganda po kung may mga anak o kaibigan kayong makakatulong sa inyo para alamin kung legit o fake nga ba ang isang produkto. Lumipas sa mga araw at mas lalo kong napapansin na dumadami yung mga ino-order ni Mama online. Mabuti sana kung may kwenta yung mga binibili niya, pero sa totoo lang, wala talagang kakwenta-kwenta yung mga pinamimili ni Mama. Naku Papa Dudut, matatawa kayo sa mga binibili ni Mama. As far as I remember, bumili siya ng pang-crack ng itlog, tapos bumili rin siya ng machine na nag-slice ng mga saging at bumili pa ng napakaraming toilet paper na nag-glow in the dark. Aabutin tayo ng magdamag kung iisa-isahin ko po yung mga walang kwentang bagay na binibili ni Mama. Maniwala po kayo, ginawa ko na talaga ang lahat para pigilan si Mama sa pag-online shopping niya. Pero tuwing sinusubukan ko siyang pigilan, nag-aaway lamang kami at nagkakasamaan ng loob, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Himala na lang po talaga at hindi pa nalulugi ang negosyo namin sa dami ng mga pinamimili ni Mama. Noong mga panahon na yon ay dinadagsa pa naman ng mga customers ang kainan namin. Kaya yung perang winawaldas ni Mama sa mga walang kwentang bagay ay nababawi rin naman niya kaagad. Pero Papa Dudut, ang totoo, ang hirap po talaga. Kating-kati na akong pigilan si Mama ng mga panahon na yon. Pero kahit na anong paliwanag ko kay Mama ay hinding-hindi niya pa rin ako maintindihan. Kinuwento din sa akin ni Mama na noong bata pa siya ay sobrang hirap daw ng buhay nila. At mas mahirap pa daw sila sa daga at yung mga gamit niya noon ay puro luma at sira-sira. Kaya ngayon ay bumabawi siya sa sarili niya at bumibili ng mga bagay na gusto niyang bilhin dahil sa may pera na siya. Pero Papa Dudut, alam ko po na hindi magtatagal ay mawawala lahat ng pinaghirapan ni Mama kung magpapadala lamang siya sa emosyon niya. Kaya naman patuloy pa rin akong tumututol sa pag-online shopping niya. Kaya isang araw habang natutulog si Mama ay napag-isipan ko na i-install yung shopping application sa cellphone niya.
Noong nagising po siya ay nataranta siya at nagsisigaw kasi wala na raw yung application. At nagpanggap ako na wala akong alam sa mga nangyari. At nagsinungaling ako kay mama at sinabi ko sa kanya na may virus ang cellphone niya. Pero tuso po si mama kasi noong araw na yon ay pumunta siya sa paggawaan ng cellphone at nagpatulong siya sa mga technician para ma-install muli yung shopping application sa cellphone niya. At nung mga sumunod na linggo ay palala ng palala at pamahal ng pamahal yung mga pinamimili ni mama online. Dumating na sa puntong bumili siya ng flat screen TV kahit maayos pa naman ang TV namin. At bumili pa siya ng bagong refrigerator kahit na wala namang sira ang luma naming ref. Na mga panahon na yon ay kating-kati na akong basagin yung cellphone ni mama para hindi na niya ito magamit. Pero syempre mahal ko ang mama ko at ayokong sirain ang gamit niya. Makalipas nga papadudot ang isang buwan ay nagulat po ako ng isang araw ay pagkagising ko ay may napansin ako na napakalakas na ingay sa loob mismo ng bahay namin. Ano ba naman yan? Ang ingay! Istorbo talaga oh. Matutulog pa yung tao eh. Oh, ma! Ba't andito ka? Di ba dapat nasa kainan kayo? Ay, yung kainan pinaubaya ko na muna sa isang staff natin. Pero huwag kang mag-alala, mapagkakatiwalaan naman yun eh. Sigurado ka ba, ma? Sa akin mo na lang kaya ibilin yung kainan. Ano ka ba? Alam kong abala ka sa pag-aaral mo at ayoko ma-distract ka. Kaya dito ka lang sa bahay. Sige, sabi niyo eh. Nga pala ma, ba't ang ingay dito? Teka lang, sino yung mga lalaking yon? Ba't ang dami nila? Ay oo nga pala, sila yung kinuha ko para doon sa kwartong ipapagawa ko. Kwarto? Dalawa na nga lang tayo dito sa bahay tapos magpapagawa pa kayo ng isa pang kwarto? Ano yan, kwarto para sa mga bisita? Hindi! Kwarto yan para sa mga parcel ko. Teka nga! Ano? Uminahon ka nga. Sabihin niyo sa akin na nagbibiro lang kayo, ma. Mukha ba akong nagbibiro? Mamimili ako ng mga bagong gamit online at doon ko ilalagay ang mga ipapamili ko sa bago nating kwarto. Pero gumagana pa naman yung mga gamit natin ah. Wala po kayong dahilan para mamili pa ng mga bagong gamit. Oo, pero malay mo. Baka sira na yung mga yan next week o next year, di ba? Kaya mas mainam na yung may nakahanda tayong reserba. At para hindi nakakalat dito sa bahay yung mga o-ordering ko, nagpagawa na ako ng kwarto. Pinalagpas ko na po yung binili niyong bagong TV at ref nung nakaraan. Pero sumusobra na po kayo. Hindi na normal tong ginagawa niyo. Zane, wala ako sa mood para makipag-away sa'yo. Please, wag ngayon. Kakagising ko lang, ma. Sa tingin niyo ba nasa mood ako para makipag-away sa inyo? I'm sorry, pero hindi ko na matitiis to. Puntahan niyo yung mga lalaking yun at sabihin niyo sa kanila na hindi niyo na itutuloy yung pagpapagawa ng bagong kwarto. Ano? Naiibang ka na ba? Kinontrata ko na ang mga yan. Kung hindi niyo kaya, pues ako na mismo magsasabi sa kanila na tigilan na tong kalokohang to. Sige, gawin mo at palalayasin kita rito. Alam kong hindi niyo magagawa sa akin yan. Huwag mo akong susubukan. Pinapangako ko sa'yo na maghahalo ang balat sa tinalupan pag kumontra ka pa sa mga gusto ko mangyari. At isa pa, ano ba yung kinagagalit mo? Ha? Hindi naman kita pinababayaan At nababayaran ko rin lahat ng mga kailangan bayaran dito sa bahay. Hindi niyo na nakikita, ma. Itong pag-hoard niyo ng mga gamit, ito ang sisira sa atin. Palibasa hindi mo ako naiintindihan. Kasi hindi mo naman naranasan yung hirap na dinanas ko nung bata pa lang ako. Utang na loob! Hanggang kailan niyo balak gawing rason yan, ha? Rinding-rindi na po ako sa dahilan niyo na yan. Gusto ko po kayong intindihin pero sa puntong to, ang hirap-hirap niyo nang unawain. Kung nahihirapan ka na sa akin, edi lumayas ka! Hindi ko kailangan ng anak na minamandohan ng bawat galaw ko. Intindihin niyo rin naman ako.
Minamanduhan ko po kayo kasi nag-aalala ako sa inyo at mahal na mahal ko po kayo. Kung ganun lang din naman, pues, wag mo na lang ako mahalin. Kasi nanliliit ako sa sarili ko. Pinamumukha mo sa akin na bobo ako tuwing pinaparamdam mo sa akin yung pagmamahal na sinasabi mo. Ma, nakikiusap ako sa inyo. Tigilan nyo na to, please. Pagod na ako sa buhay na to, Zane. Yung pag-o-order na nga lang yung nagpapaligaya sa akin, tapos ahadlangan mo pa? So kailan kayo titigil? Kapag nalugi na yung negosyo natin? Ano bang pinuputok ng butsi mo? Maayos ko naman na napapatakbo yung negosyo natin Alam niyo po, sa totoo lang, gustong-gusto ko nang questionin kung paano kayo nakapagpatayo ng negosyo in the first place Kasi sobrang irresponsable niyo po pagdating sa financial decisions. Ano? Nakakasawa ba yung pakiramdam ng nakakaluwag-luwag na kayo sa buhay kaya bili kayo ng bili ng mga gamit? Hindi niyo naman kailangan yung mga pinagbibili niyo. Buti sana kung may kwenta yung mga ino-order niyo Gumagastos lang kayo sa wala. Napakabastos mong bata ka! Wala kang karapatang para pagsalitaan ako ng ganyan! Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko sa inyo. Sa totoo lang po, nahihirapan na ako sa inyo. Pwes, mas nahihirapan ako sa'yo! Alam mo kung pwede lang sana mamili ng anak, maniwala ka sa akin, hindi kita pipiliin! Sa mga sinasabi niyo sa akin ngayon, ba't parang mas mahal niyo pa yung mga in-order niyo online kesa sa akin? At talagang pinagawa niyo pa ng bagong kwarto? Sana naging parcel na lang pala ako! At least yung mga parcel na yon nagpapasaya sa akin! Hindi tulad mo na wala nang ibang ginawa kung hindi ang painitin ng ulo ko! Papasok na po ako sa kwarto ko! Mamaya niyo na lang po ako kausapin kapag nasa katinuan na po kayo! Ang kapal ng mukha mo! Sana hindi na lang kita ipinanganak! Napakawalang niya mo! Hanggang ngayon ay sobrang nakokonsensya pa rin ako sa kung papaano ko sinagot si Mama noong araw na yon. Nagdilim lang po talaga ang paningin ko at hindi ko na napigilan ang sarili ko noong nalaman ko na nagpagawa si Mama ng kwarto para sa mga parcel niya. Hindi ko matanggap na patuloy pa rin siyang nagbubulag-bulagan sa pagiging hoarder niya, Papa Dudut. Kaya napag-isipan ko po na mag-research tungkol sa kondisyon ni Mama. Nang tinignan ko sa internet ay napag-alaman ko na ang tawag pala sa kalagayan ni Mama ay hoarding disorder at isa itong mental health condition. At alam ko rin po na kapag sinabi ko kay Mama na kailangan niya nang magpatingin sa isang professional ay hinding-hindi siya papayag. Kaya hindi na ako nag-abala na sabihin kay Mama na may mental illness siya. Gulong-gulo din po ako noon dahil nagsisimula ng humina ang kita namin sa kainan. Sa totoo lang ay normal naman sa negosyo magkaroon ng mga panahong matumal ang benta at hindi sana yon magiging malaking problema pero naging malaking problema siya dahil umabot na sa puntong nangungutang na si Mama ng pera para lamang makapag-online shopping. Doon ko po talaga napagtanto kung hindi ako kikilos at kung hindi ko tutulungan si Mama na tigilan ang bisyon niya sa pag-o-order ng mga gamit online ay pareho kaming pupulutin sa kangkungan. Kaya hindi na po ako nagdalawang isip na gumawa na ng paraan para maagapan ang sitwasyon bago pa ito lumala. Isang araw ay pumasok po ako sa kwartong pinagawa ni Mama at pagbukas ko ng pinto ay nakita ko ang mga parcel na nakatambak. Ang mas nakakapanlumo pa dyan, Papa Dudut, ay madami pang parcel na hindi nabubuksan ni Mama. Sobrang bigat po ng pakiramdam ko ng araw na yon. Pero alam ko na kailangan ko itong gawin hindi lang para sa negosyo namin, kundi para na rin sa kapakanan ni Mama, Papa Dudut. Dito sa kwarto, ha? At bakit mo naman binuksan tong parcel ko? Ma, I'm sorry pero kailangan na nating ibenta tong mga to. Ano? Hindi! Hindi ako makakapayag! Alam mo, ikaw masyado ka na nangingialam sa mga gamit ko. Bakit? Ni minsan ba pinakialaman ko yung mga gamit mo? Ha?
Unti-unti nang dumadami yung mga pinagkakautangan nyo dahil sa bisyo nyo. Kaya habang maaga pa, agapan na natin to. Ibebenta ko tong mga parcel nyo at babayaran ko lahat ng mga pinagkakautangan nyo para matapos na tong problema na to. Tumigil ka nga! Oo, aminin ko may mga pinagkakautangan ako dahil matumal yung benta ng kainan ngayon. Pero makakabangon din tayo. Kapag dumami na ulit yung mga customers natin, mababayaran ko rin lahat ng utang ko. Maniwala ka! Marami kayong pinagkakautangan hindi dahil matumal yung benta ng kainan. Kung hindi dahil dyan sa bisyo nyo sa pag-online shopping. Paano kung matatagalan pa bago makabangon yung kainan, ha? Ano, aantayin nyo pa ba na tamaan kayo ng kidlat bago nyo maisipang magdasal? Hindi na! Ako na mismo ang puputol sa bisyo nyo. Ipopost ko na to at ibebenta natin lahat ng mga gamit dito sa ayaw at sa gusto nyo. Hindi ko hahayaang basta-basta na lang na ibebenta ang mga gamit ko. Wala kang karapatang magdesisyon para sa akin. Naman! Ito na yung pagkakataon para mabayaran mo na lahat ng mga utang mo. At isa pa, masisira lang po itong mga in-order nyo kasi hindi nyo naman ginagamit eh. Yung iba nga dito ay hindi nyo pa nabubuksan. Hindi mo ko naiintindihan, Zane. Hindi mo lubos na naiintindihan kung bakit ginagawa ko lahat ng to. Ano na naman yung idadahilan nyo? Yung lumaki kayo na mas mahirap pa sa daga kaya bumibili ng kung ano-ano para makabawi kayo sa sarili nyo? Huwag na! Ilang beses ko na pong narinig yan. Nung namatay yung papa mo, ang laki ng puwang na iniwan niya sa buhay natin. Ni hindi nga ako nagkaroon ng pagkakataon man lang para pagluksaan yung pagkamatay niya. Kasi kinailangan kitang alagaan. Kinailangan ko mag-isip ng paraan kung paano kita bubuhayin na mag-isa. At nang dahil doon, hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon para isipin ko man lang yung sarili ko. Tapos ngayon ay pagkakait mo sa akin, yung pagkakataon na unahin ko naman ang sarili ko. Hindi ko akalain na darating yung araw na ipagdadamot ng sarili kong anak. Yung pagkakataon na maging masaya ako. Ma, sobrang unfair nyo naman po. Alam nyo naman kung gaano ko kayo kamahal, di ba? Oo, pero nak, pakiusap, wag mo nang ibenta to mga gamit ko. Pinapangako ko sa'yo na huling-huli na to. Hindi na ako mag-o-order ng kung ano-ano online. Pangako sa'yo yan. Sigurado na ba yan? Oo naman. Eto yung cellphone ko. Gawin mo na kung anong gusto mong gawin dyan. Maniwala kayo sa akin. Para sa inyo rin tong gagawin ko. Bakit? Anong balak mong gawin? I-delete ko na po yung account nyo kung saan kayo namimili ng mga gamit. Ha? Sobra naman ata yan, nak. Dapat nga matagal ko nang ginawa to eh. Baka naman... Ano? Baka naman pwede mo akong pagbigyan. Huli na talaga to. Naman! Please. Isang order na lang talaga. Sige na naman, payagan mo na ako. I'm sorry po, pero hindi pwede. O ayan, na-delete ko na rin yung account nyo sa wakas. Eto na po yung cellphone nyo. Nakakapanghinayang naman. Tingnan nyo nga itong mga gamit nyo sa kwarto na to. Kung may dapat man kayong panghinayangan, yun ay yung pera na nasayang sa kaka-online shopping nyo. Sige na. Ba't ganyan ka makatitig sa akin? Ma, wag na wag po kayong magkakamali na gumawa ng bagong account. Sinoli ko po sa inyo yung cellphone nyo. Wag nyo naman sanang sirain yung tiwalang binibigay ko sa inyo. Oo na. Pangako hindi na ako gagawa ng account. At parang awa nyo na. Sana bayaran nyo na po yung mga pinagkakautangan nyo kapag nakaluwag-luwag na kayo. Huwag ka mag-alala, ako nang bahala dyan. Sigurado naman ako na makakabangon din yung kainan eh. Sana nga talaga. Pero di bale, ang mahalaga ngayon hindi na uli kayo makakapag-order ng kung ano-ano online. Nga po pala, siguro mas makakabuti kung gawin na lang nating guest room tong kwarto na to. Sayang naman po kung gagawin nyo lang tong bodega, di ba? Pero gusto kong nakikita yung mga pinamili ko sa kwarto na to. Ma, sana wag nyo masamain tong sasabihin ko sa inyo, ha? Ay, ayaw ko na sanang sabihin to eh. Pero mukhang wala na akong choice. Bakit? Ano ba yun? Yung pag-hoard nyo kasi ng gamit. Sa tingin ko hindi na normal yon. At pakiramdam ko makakatulong kung pupunta tayo sa doktor. Hoy Zane! Namimili ako ng mga kung ano-ano pero hindi ako baliw!
Kalimutan nyo na lang po yung sinabi ko. Baka kung saan pa mapunta tong usapan na to. Tulad ng inaasahan ko ay nagalit si mama noong sinabi ko sa kanya na isang mental illness ang pag-hoarding ng gamit. Pero makalipas ang ilang araw ay napansin ko na palagi nang nakatutok si mama sa negosyo namin. Pero tuwing nasa bahay siya ay napapansin ko rin na parang hindi siya mapakali, Papa Dudut. Minsan ay nakikita ko sa mga mata at kilos niya na miss na niya yung pag-online shopping. Naiintindihan ko naman si mama at medyo nakukonsensya din po ako na dinilit ko yung account niya sa shopping app. Kasi alam ko kung gaano siya kasaya kapag nakakapamili siya ng mga gamit niya. Pero alam ko rin naman na ginawa ko yon para sa ikabubuti niya. At para naman hindi na ma-bored si mama sa bahay ay hinikayat ko na lamang siyang lumabas-labas kasamang mga kaibigan niya. At ipaubayan na lamang muna sa isang mapagkakatiwalaan na tauhan namin yung kainan at mukhang nakatulong yung advice na yon. Kasi simula nang nakapag-bonding na si mama kasama ang mga friends niya ay unti-unti ko nang nakikita na nawawala yung lungkot sa mukha niya. Hindi na rin naman buwabata si mama, Papa Dudut, at sa tingin ko ay deserve naman niya yung makapag-enjoy at magkaroon ng oras para sa sarili niya. Kasi sino ba namang anak ang gustong makita ang mama niya na nakatunganga sa bahay at nai-stress palagi sa pagpapatakbo ng negosyo? Masakit para sa akin yon kasi ayokong nakikita si mama na malungkot o parang napapaligiran ng mga problema. Kaya't nag-decide akong hikayatin siyang lumabas, magpahinga at magsaya. Kasi bilang isang anak ay gusto ko naman na makita siya na masaya at puno ng buhay. At ng mga panahon na yon, Papa Dudut, mga kabarangay, ay masasabi kong tuluyan ng iniwan ni mama ang mundo ng online shopping. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang tumatagal ay mas lalong lumaki ang social circle ni mama at marami na rin siyang nakikilalang ibang tao at masaya ako para sa kanya. Kasi nakikita ko sa Facebook na nagsisimula na siyang mag-ballroom dancing at palagi silang nagkakasiyahan ng mga kaibigan niya. Sabi nga ni mama sa akin ay hindi siya masyadong lumalabas o gumagala noong buhay pa si Papa. Kaya natuwa ako na kahit papaano ay nagagawa na niyang makapag-enjoy at mag-explore ng mga bagay na hindi niya nagagawa noon. Pero Papa Dudut, hindi ko akalain na hindi pa pala tuluyang nakawala si mama sa mundo ng online shopping. Isang araw pagkatapos ko ng klase, dumiretso ko sa kainan namin at doon ko napansin na may mga nakatambak na mga parcel sa loob ng stock room. At doon ko rin nalaman na inuutusan pala ni mama yung isa naming tauhan para mag-order ng kung ano-ano online para sa kanya. Galit na galit ako noon, pakiramdam ko ay parang trinaydor ako ni mama. Kaya't sobrang nanlumo ako. Hindi pa nga kami ganap na nakakabangon mula sa mga utang at ngayon ay nag-o-order na naman siya. Sinabihan ko yung tauhan namin na huwag papayagan si mama na mag-online shopping. At sinunod naman niya ako. Pero tulad ng inaasahan ko ay nag-away na naman kami ni mama noong pinagbawalan ko yung tauhan namin na tulungan siya sa pag-online shopping. Pero hindi ko po akalain na mas malaki pa pala ang problema na haharapin ko. Isang gabi ay napansin ko na may kaibigan si mama na dumalaw sa bahay namin. At dinig ko na sinabi niya kay mama na kung mag-i-invest daw si mama sa negosyo niya ay malaki daw ang kikitain na pera ni mama. Alam mo naman ako, Papa Dudut, sobrang protective ako pagdating kay mama. Kaya talagang nagalit ako ng gabing yon. Parang may kutob kasi ako na scammer ang kaibigan ni mama at niloloko lamang siya, Papa Dudut. Kaya noon nag-CR si mama ay nakipagtalo ako doon sa kaibigan niya at pinalayas ko siya sa bahay namin.
At doon na nga nalaman ni Mama yung ginawa kong pagpapalaya sa kaibigan niya, Papa Dudut. Zane! Asan na yung Yung kaibigan niyo po na inaalo kayo mag-invest sa negosyo niya? Pinalayas ko na. Ano? Bakit mo naman ginawa yun? Hindi pa ba malinaw sa inyo na niloloko lang kayo nung tao na yon? Manaman, tama na. Hindi nyo na nga tinigilan yung pag-online shopping tapos ngayon magpapaloko na naman kayo? Kailan po ba kayo matatauhan? Yung taong tinatawag mong manloloko, yung taong pinalayas mo, kaibigan ko yun! Napakawalang modo mo! Wala na ako mukhang may aharap sa mga kaibigan ko nang dahil sa ginawa mo! Pwes, kung ganong klaseng tao lang din naman ang magiging kaibigan mo, di bali na lang. Alam mo, hindi na kita maintindihan! Hindi ba't ikaw tong humihikayat sa akin na lumabas-labas kasama ng mga kaibigan ko? Pinayagan na nga kitang i-delete yung account ko sa shopping app, di ba? Ipapaalala ko lang po sa inyo na never kayong tumigil sa pag-online shopping. Kung hindi ko pa nakita yung mga nakatambak na parcel sa stockroom ng kainan natin, hindi ko pa malalaman na inuutusan nyo lang pala yung isa sa mga tauhan natin na mag-order para sa inyo. Benta ng kainan yung ginamit ko para pambili sa mga parcel na yon. Hindi ako naniniwala sa inyo. Sigurado ako na nangutang na naman kayo para lang matustusan yung bisyo nyo. Tumigil ka na nga! Gaya ng sabi ko sa iyo noon, makakabangon din ng kainan at mababayaran ko rin ng buo yung mga pinagkakautangan ko, naintindihan mo? Yun na nga yun eh. Hindi pa nakakabangon yung kainan pero dinagdagan nyo na naman yung mga utang nyo. Huwag ka mag-alala kasi wala na ako mga utangan. Anong ibig nyo sabihin? Yung kaibigan ko na pinalayas mo, isa siya sa mga palagi nagpapautang sa akin. Kaya naman palang lakas ng loob ng mokong na yun na alukin kayo mag-invest sa negosyo niya. Makinig ka muna sa akin, ha? Nagkakamali ka kasi pag nag-invest ako sa kanya, sigurado ako na yayaman na tayo. Ipinaliwanag niya sa akin ang lahat at ang laki ng tubo na makukuha ko sa negosyo niya. Imposible po yan. Please lang, huwag na kayong magpapauto sa taong yun. Mas maliwanag pa sa sikat ng araw na scam yung inaalok niya sa inyo. Ang totoo niyan… Ma, huwag mo sabihin na… Oo, nakapag-invest na ako. Binigay ko na sa kanya yung 40% ng bayad ko. Diyos ko naman! Ano ba tong gulo na pinasok nyo? Maniwala ka. Ito nang simula ng pagyaman natin, anak. Sana ginamit nyo na lang yung perang yun para mabayaran yung mga utang nyo. Hindi ka naman kasi nakikinig eh. Kapag dumoble o tumriple na yung perang ininvest ko, hindi ko lang mababayaran yung mga pinagkakautangan ko kung hindi mabibili ko na rin lahat ng gusto mong bilhin. Yung gusto ko lang, yung tigilan nyo na yung kahibangan na to. Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Ganyan naman kayo mga kabataan ngayon eh. Wala kayong pinaniniwalaan at sobrang sarado ang mga utak nyo. Di bali na lang. Natawagan ko na lang yung kaibigan ko na pinaalis mo. Hoy, humingi ka ng tawad pagbalik niya ha? Sige ma, subukan mong pabalikin yung dito at lalayasan ko na talaga kayo. Ha! Talaga ba? Bakit? Kaya mo na ba ang sarili mo? Mas pipiliin ko pang matulog sa lansangan kaysa makita kayo na unti-unting nasisira dahil sa mga pinaggagawa nyo. Gusto mong lumayas? O di kunin mo yung mga gamit mo at umalis ka rito. Kung tutuusin, mas mabuti nga kung lumayas ka ngayon mismo eh. Nang sa ganoon, hindi ka na makita ng kaibigan ko pagbalik niya rito. Nakakahiya yung ginawa mo sa kanya. Mukhang nakapagdesisyon na nga kayo. Hindi niyo po alam kung gaano kasakit para sa akin na makita na unti-unti niyo sinasayang ang lahat ng mga pinagpaguran niyo. Gusto mo malaman kung anong sayang? Yung pagpapaaral ko sa'yo. Kasi lumalaki kang bastos at walang modo. Sana lang talaga, wag dumating yung araw na magsisi kayo pero huli na. Kung may pinagsisisihan man ako, yun na yung naging anak pa kita. Namimihasa ka na sa pambabastos mo sa akin? Hindi ka na naawa sa akin? Hindi niyo ba nakikita na ginagawa ko lahat ng to dahil mahal na mahal ko kayo? Ginagawa mo lang ang lahat ng to dahil ayaw mo ako maging masaya. Ang gusto mo lang ay yung nabibigay ko sa iyo yung allowance mo. Ganun ba talaga kababaw ang tingin niyo sa akin? Oo! Kasi kung mahal mo ako, hindi mo ako pagbabawalan sa mga bagay na nakakapagpasaya sa akin. Ayoko na po. Wala nang patutunguhan tong usapan na to. Siguro panahon na para maghiwalay muna tayo. At sa
naman pupunta? Bakit? May pera ka? Doon na muna ako sa best friend ko. I'm sorry, pero aalis na ako. Tatawagan ko na lang po kayo. Nang gabing yon ay umalis ako sa bahay namin at dumiretso na ako sa bahay ng best friend ko. Yun na ata yung pinakamahirap at pinakamasakit na desisyon na nagawa ko. Yung iwanan si mama, pero ang sakit din na kababae kong tao ay hinayaan lamang ako ng nanay ko na umalis at iwanan siya. Hindi man lang niya ako inalo. Pakiramdam ko na mga oras na yon ay okay lang sa nanay ko na may mangyari sa akin na kung ano. Hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin ko sa kanya ng mga panahon na yon. At naisip ko na baka kung magpapakalayo-layo ako ay matatauhan si mama at baka tigilan na niya ang mga hindi tamang ginagawa niya. Lalo na ang paggastos ng pera sa mga walang kwentang bagay. Buti na lamang papadudot at taus puso akong tinanggap ng best friend ko sa bahay nila. Dumaan ang mga araw na nanghihiram na lamang ako ng pera sa kaibigan ko na yon para may pangbaon ako. Mabuti na lamang at hindi pa due yung tuition ko noon kasi kung hindi baka hindi ko napanindigan yung desisyon kong layasan si mama. At kahit wala na ako sa bahay namin ay patuloy pa rin akong nagtitext at tumatawag kay mama. Pero hindi siya sumasagot at palagi niyang pinapatay ang tawag ko. Okay lang sa akin yon kasi at least alam ko na ligtas si mama at wala akong dapat na ipag-alala. Kasi napapatay niya pa yung mga tawag ko. Pero syempre kahit na ganoon ay hindi ko pa rin maiwasang mag-alala. Minsan ay gusto ko nang umuwi pero pinipigilan ko ang sarili ko. Sabi ko sa sarili ko ay hindi ako uuwi hanggat hindi nagbabago si mama. At tuwing wala akong pasok ay dumadaan na lamang ako sa kainan namin at doon ako nagtatanong sa mga tauhan namin tungkol kay mama. Ang sabi nila ay okay naman daw si mama at wala naman daw akong dapat na ipag-alala. Pero isang araw ay tinawagan ako ni mama at pinapauwi na niya ako. Kaya nagpasalamat ako sa best friend ko na pinatuloy niya ako sa bahay nila. At nung umuwi na ako sa bahay namin ay doon ko nalaman ang tunay na kalagayan ni mama, Papa Dudut. Ma? Zane, anak! Anong nangyari? Ba't kayo umiiyak? Yung perang ininvest ko, wala na. Ang laking halaga nun. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Patingin ako ng cellphone nyo. Eto! Pambihira! Wala na! Binlock na kayo nung mokong na yon. Pati yung iba pa mga kaibigan namin, hinikayat niya rin na mag-invest sa kanya, tinakbuhan niya rin. Ano nang gagawin natin? Huwag niyo na muna pong isipin yon. Baka mas lalo kayong ma-stress. Anak, sorry sa lahat ng mga nagawa at nasabi ko sa'yo. Sisig-sisi ako na hindi ako nakinig sa'yo. Akala ko kasi pinaghihigpitan mo ko eh, kaya ayaw mo ko maging masaya. Ma naman, ikaw na nga lang ang meron ako eh. Sa tingin niyo talaga magagawa ko yon? Kung ganun, bakit mo ko nilayasan? Nagawa ko lang naman yun kasi nawawasak na yung puso ko tuwing nakikita ko kayo na winawaldas yung mga pinaghirapan nyo sa mga walang kwentang bagay. At ngayong naiintindihan ko na kung bakit mo ko pinagsasabihan noon. Pero wala na yung perang ininvest ko, nak. Natangay na ng manluloko na yun. Di bali na lang po. Yung perang nawala sa inyo, pwedeng-pwede natin kitain uli yun. Pero pag kayo namatay sa stress, yun ang hindi ko kakayanin, ma. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita. Mapapatawad mo pa ba ako sa lahat ng mga nasabi at nagawa ko sa'yo? Ang
Ang totoo niyan, dapat ako nga itong humihingi ng tawad sa inyo eh. Oo, alam kong mali yung ginagawa niyong pagsasayang ng pera. Pero dapat hindi ko kayo binastos. Dapat kinausap ko na lang kayo ng maayos. Sising-sisi din po ako sa kung paano ko kayo sinagot-sagot noon. Paano mo naman ako kakausapin ng maayos? Hindi nga kita pinapakinggan noon, di ba? Basta ma, lagi niyong tatandaan na kakampi niyo po ako, okay? Makakaasa ka na simula sa araw na to. Magtitiwala na ako sa'yo. Mabuti naman po kung ganon. Narinig ko nga din pala sa mga tauhan natin na pumunta ka raw sa kainan para itanong sa kanila yung tungkol sa lagay ko. Anak, thank you talaga ha. Ngayon alam ko na mahal mo ako. Hindi naman po kasi nawala yung pagmamahal ko sa inyo eh. At wag na rin po kayong manghinayang dun sa pera na nawala sa inyo kasi sigurado ako na makakaahon din yung kainan natin. Ay nako, panigurado yan kasi hindi ko nasasayangin ang pera natin sa mga walang kwentang bagay. Pangako po yan? Oo, pangako. Paano kung binobola nyo lang pala ako? O eto, kunin mo tong cellphone ko, itapon mo na rin yan. Ayan na naman kayo eh. Nako, sigurado ako na ipapadaan nyo na naman sa mga tauhan natin yung pag-o-order nyo online. Ay nako, hindi na. Alam mo hanggang ngayon, sinisingil pa rin ako ng mga pinagkakautangan ko. At na-realize ko rin na ayoko na ng ganong klaseng buhay. Di bali nang hindi tayo mayaman, basta wala tayong utang. Alam nyo ma, proud na proud ako sa inyo. Ay, nga pala, Ano po yon? pumapayag na ako na dalhin mo ko sa psychiatrist. Seryoso po kayo? Oo naman. Ma, may lagnat po ba kayo? Pinaprank nyo lang yata ako eh. Loko-loko ka talagang bata ka. Aaminin ko na hanggang ngayon gustong-gusto ko pa rin mag-online shopping. At alam ko na hindi mawawala tong kagustuhan ko mag-online shopping kung hindi ako hihingi ng tulong. Nananaginip ba ako? Oh, ayan. Ay ma, makakurot naman. Buo na ang desisyon ko na magpatingin sa psychiatrist. Basta sasamahan mo ko ha. Oo naman po, walang problema yan. Alam mo ba, nung nawala ka, na-realize ko rin na ang lungkot pala ng buhay ko. Hindi ko kakayanin kung wala ka. Kaya wag mo na akong iiwan ha. I'm sorry po kung nagawa ko yun. Promise ko po sa inyo na hindi na mauulit yon. I love you anak. I love you too, ma. Payakap naman ako. Papa Dudut, sigurado po akong yun na yung pinakamasayang araw sa buhay ko dahil alam ng Diyos na wala na akong ibang hiling kundi ang magbago si Mama at matauhan siya sa pagwawaldas ng pera niya sa mga walang kwentang bagay. Aaminin ko rin po na may halong panghihinayang ako doon sa perang na-scam kay Mama. Pero hinayaan na lang namin yon kasi ayaw ko nang ma-stress si Mama at karma na lamang ang bahala doon sa manloloko niyang kaibigan. Iniisip ko na lamang na at least ay natauhan na si Mama pagkatapos niyang may scam. At ngayon po ay okay na kami ni Mama at unti-unti nang nakakabangon ang kainan namin. Mas nagiging maingat na si Mama sa paggastos at sa tulong ng psychiatrist, mas naintindihan na ni Mama kung bakit siya nag-hoard ng mga gamit at natutunan na niya kung paano iwasan at kontrolin ang nararamdaman niya. Lalo na yung hilig niya sa pag-online shopping. At dahil na rin sa tulong ng psychiatrist ay tuluyan ang iniwanan ni Mama ang mundo ng online shopping. At abala na si Mama ngayon sa pagbayad doon sa mga pinagkakautangan niya. Proud na proud po talaga ako sa character development ni Mama. At pinangako ko rin sa sarili ko na kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral, magpo-focus ako sa kainan namin at sisikapin ko na mapalago ito ng maayos. Nga po pala Papa Dudut, lilinawin ko lang. Hindi ko po sinasabi na masama yung pag-online shopping ha, pero gaya nga noong narinig kong quote
too much of everything is bad. Kaya para sa mga kabarangay ko na nakakaranas ng pinagdaanan ni Mama, ang advice ko lamang po, kung napapansin ninyo na parang nag-hoard na kayo ng gamit, seryosohin nyo po ito. Hindi po ito simpleng hobby lang ha, kundi isang seryosong kondisyon na pwedeng makaapekto sa mental health and financial situation ninyo. At palagi po nating tatandaan na hindi sa dami ng gamit na susukat ang kaligayahan ha, kundi sa peace of mind at mga tamang desisyon sa buhay. Papa Dudut, maraming salamat po at sana po'y mabasa at mapili po ninyo ang kwento ng buhay ko. God bless and more power sa Barangay LS. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Zane. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.